Panginoon Diyos, marami pong salamat, Ama, sa oras na ito. Salamat po, Lord, sa kalakasan na taglay po namin sa buong araw na ito, Panginoon. Amin pong idinudulog ang amin pong pag-aaral sa pangunguna po, Panginoon, ni Pastor Joel. Ikaw po, Panginoon, na mangusap at manguna sa kanya, Panginoon. I-bless mo po siya, Lord, at nawa, Panginoon, ay pagkaluban mo siya patuloy ng yung makalangit na kaalaman, Panginoon, ng sa ganun, Lord. Lahat po kami na kanyang tuturuan, Panginoon, ay marami pong matutunan sa pamamagitan niya, Panginoon. At sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, kami ay patuloy na lalakas at tatatag sa amin pong pananampalataya. At ito rin po, Lord, ay amin pong magamit para sa iyong kaharian, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat kasamahan po namin sa pag-aaral na ito. At nawa, Panginoon, ay mangusap ka sa amin pong mga puso at ipahayag mo, Panginoon, kung ano po yung nais mo, kalooban mo para po sa amin na gawin po namin sa amin pong mga ministry na ipinagkatiwala mo po. Maraming pong salamat. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Samahan mo po kami, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa kami, Panginoon, ay matapos sa pag-aaral na ito. Marami pong salamat. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. So, okay po. So, once again, i-welcome po natin si Pastor Joel Indico para ang ating pagturo sa gabing ito. Pastor Joel, take it away. Thank you very much. Good evening po sa ating lahat. Isang wonderful privilege maging spokesman ng Diyos para sa mga Christian workers tulad nating lahat. Ang ating lesson tonight ay requested to last week kasi dinaan sa tanong. Maganda naman, I have 4 virtual Bible studies. At isa sa Bible study, may kinalaman sa end times or Bible prophecy. At ito ay isa sa mga and inatak ako ng evil spirits nawala yung power. Pero at least, umabot kami ng 10:30, mahaba mga kapatid, tuloy na tayo sa ating pag-aaral. No? Places in the spirit world. Lalo na, malapit-lapit na yung November 1. Yung mga kaluluwa na namatay, saan sila ngayon. Dito sa ating outline, kung mapansin nyo, ginamit ko yung mga original languages. Dahil many years ago, na-confused ako Ang gamit ko ay King James Version. Noong pinag-aralan ko, yung word hell, lumabas several times. Yung impyerno ng mga fallen angels or spirits, hell din ang tawag. Yung impyerno para sa mga tao, hell din ang tawag. Ang lake of fire, hell din. Pari-pareho sila Pero iba yung pinag-uusapan, yung context. The only way to resolve the issue is to look at it in the original languages. Kaya tiningnan ko. So, my co-workers in the Lord, tonight I'll be presenting to you 4 places in the spirit world. When I say spirit world, that's below planet Earth. Kasi ang heaven is always described in the Bible as up. It's on the north side. Yung heaven, first, second, third heaven doon. So yung spirit world na to sa baba ng planet Earth. Hindi sa gitna ng planet Earth. Sa baba ng planet Earth. In Colossians 1, 15 to 17, nandoon yung word, God created the heaven and the earth, visible and invisible. So marami hindi natin makikita ngayon. Pero they are real and they are existing. Okay. Ito yung mga Greek words. Ang isa diyan ay Hebrew. Number 1 is Tartarus.
Hindi yan makikita sa English Bible or sa Tagalog Bible. Hindi. Next is abusos. Greek word din yan. Sa King James, ang translation ay bottomless pit. Bottomless pit ang nakalagay. Sa iba naman, abyss. And then third, ay yung Tartarus at saka abusos para sa mga fallen angels yan. Ang Sheol in the Hebrew language at saka Hades in the Greek, pareho sila. Pero no English word. Kaya magtataka kayo, sa Tagalog Bible, nandoon yung Hades. And then sa English Bible, nandoon din yung Hades. Yun ay hindi translation. Ang tawag dyan ay transliteration. Pag yung original word, dinala sa English Bible, transliterated ang tawag dyan. Hindi translated. It's transliterated. Yung Hades na yan. Kahit sa Old Testament, sa Psalms, yung word Sheol, Hebrew yan, nag-appear din yan doon. Pero sa, mapapansin nyo sa NIV, yung revised NIV, ang ang translation ay realm of the dead. Yung Sheol in the Old Testament translated realm of the dead. Hades in the New Testament translated realm of the dead. Nung sinalin sa Tagalog, ang nakalagay ay daigdig ng mga patay. So chinik ko lahat ito. Yung Old Testament sa New Testament sa Tagalog, daigdig ng mga patay. Pero Sheol yan sa Old Testament, Hades in the New Testament. And then yun ay para sa mga tao, ha. Kaya mamaya mahaba discussion natin dyan. And then the fourth is Gehenna. Gehenna or the eternal lake of fire. So itong apat na words na to, ito yung original words. So tinignan ko lahat yan. At ito ang ituturo ko sa atin ngayong gabi. Okay, we will start with Tartarus. Twice lang siya nag-appear sa New Testament. Ang unang tingnan natin sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Okay, tingnan natin. 4. Okay, si Pedro ang may sabi. Chapter 2 verse 4. For if God did not spare angels when they sinned. So, tiningnan yung nakalipas, yung unang kudita sa kalangitan, led by Lucifer. Nung magkudita si Lucifer, 1/3 of the angelic host sumama sa kanya. Kaya sila ay inalis ng Diyos sa kalangitan, binagsak sila. Yung 1/3 na yan. And they were called fallen angels. Kaya dito sa first part of verse 4, for if God did not spare angels when they sinned. Bakit walang kaligtasan sa mga angels? Simple lang ang sagot. Wala silang redeemer. Wala silang savior. Wala kang mabasa sa Old at sa New na dahil sa kasalanan ng mga anghel, may pinadala ang Diyos para maging tagapagligtas sa kanila. Wala. That's clear in Hebrews chapter 2. So wala dito sa ating outline pero inonote down nyo rin. Hebrews chapter 2. Bakit ang mga angels walang kaligtasan? Okay. Hebrews chapter 2 verse 16. Hebrews 2 verse 16. For surely it is not the angels he helps. So hindi tinulungan ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. For surely it is not the angels he helps, but Abraham's descendants. Why? Verse 17. For this reason, he, referring to Jesus Christ, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people.
So tayo, meron tayong tagapagligtas. Si Kristong Diyos na nagkatawang tao, fully human. Kaya si Kristong Diyos nagkatawang tao. And nandito yung word, to make atonement for the sins of the people. Yung ating kasalanan, may nagbayad. Whereas yung kasalanan ng mga angels, walang nagbayad sa kanila. Kaya wala silang kaligtasan. Minsan lang silang nagkasala, tapos. Okay, go back to 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell. Pansinin niyo ha, yung word hell dyan, Tartarus in the original. Tartarus. Hindi lake of fire. As of now, ang lake of fire walang laman. Ang may laman, Tartarus at saka Hades. Okay. The hell here is Tartarus in Greek. Hell is inadequate translation. Hindi tama siya. Okay, go back to verse 4 again. Putting them in chains of darkness. So ang Tartarus, walang apoy, madilim. At yung mga angels, may tanikala. Hindi sila makakalabas dyan. Minsan lang silang pumasok, selyado agad yan. So no going in and coming out. The last part of verse 4, to be held for judgment. So mayroon pang final judgment sa kanila. Yung paghulog sa kanila sa Tartarus ay immediate reaction ng Diyos sa kudita na ginawa ni Lucifer na maraming sumama. 1/3 of the angelic host sumama sa kanya. Now, someday, itong Tartarus ay ihulog sa lake of fire. Mamaya pagdating natin sa Gehenna, tingnan natin yung Matthew 25 verse 41. Okay, yung second verse, Jude. Book of Jude. Second mention ito sa New Testament. Okay. Ito, sa verse 6. And the angels, referring to the fallen angels, who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling. This he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. So, from 2 Peter chapter 2 verse 4, nagkasala sila, nagkudita eh. So yung mga angels sumama kay Lucifer. So they were called fallen angels. Dito sa Jude, dalawa kasalanan nila. They did not keep their positions of authority. Meron silang assignment, pero hindi na ginagawa. Pangatlo, they abandoned their proper dwelling. Yung kanilang mga tirahan, umalis sila. Ang parusa nila, he has kept in darkness. So kapareho sa 2 Peter 2:4. Yung Tartarus, place of darkness. And pangalawa, they are bound with everlasting chains for judgment on the great day. So there will come a time na ang Tartarus ihulog sa eternal lake of fire. As of now, ang lake of fire walang laman. Pero ang Tartarus, marami. Ito yung mga fallen angels. Ito yung matataas ang ranggo. Nandyan sila ngayon. Pero aside from them, meron ding mga fallen angels who are called demons or evil spirits. Gumagala ngayon. Merong pangalawang lugar. Ang tawag ay abusos. So punta na tayo ngayon sa second. Second yan, abusos. Ang newer translation, abyss ang ginamit, which is right. Kasi magkatunog eh, abusos, abyss. Yung old translation, ang ginamit, bottomless pit. I call that unfortunate translation. So, abyss. Maraming banggit siya, lalo sa Book of Revelation, maraming banggit. Ngayon, ang abyss is a temporary confinement for demons or evil spirits. So, there are so many demons operating this fallen world under the order of Satan. Okay, kuha tayo ng example sa time ni Jesus Christ. Luke chapter 8. Luke chapter 8. Dito binanggit yung abusos. Okay. You just follow me aking
uh, babasahin, tapos bibigyan ko ng kahulugan. Chapter 8, verse 27. Ito yung case of demon possession. Verse 27. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but have lived in the tombs. Kaya isa sa mga palatandaan sa demon-possessed person, nag-aalis ng damit, hindi siya nahihiya. Tapos pagala-gala, ang gusto niya, yung mga libingan. So doon siya nakatira. And then verse 28, when he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High? I beg you, don't torture me." Although yung tao ang nagsalita, pero actually, it's the Spirit speaking to the person. Kasi ang gusto ni Kristo, paalisin. Kaya ang sabi ng evil spirit, don't torture me. Parang yung casting out from the person, na torture na pala sila. Okay. Verse 29. For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demons into solitary places. Kaya kahit na lagyan mo ng tanikala o ikulong mo siya, because demons are powerful, meron talagang mangyayari. So itong taong ito, for many years, nato-torture siya. Nag-suffer. His body suffered so much because of what the evil spirit did to him. So when he met Jesus, at gusto ng Panginoon Jesus na palayasin ng Espiritu para mapalaya siya, ngayon nang negotiate yung mga demons. Verse 30, Jesus asked him, "What is your name?" "Legion," he replied, because many demons had gone into him. Kaya ito ay case ng one person with many resident demons. Posible pala yan. Kahit sa ating panahon ngayon, nangyayari yan. Isang tao lang pero maraming demonyo sa kanyang katawan. Okay, verse 31. And they, referring to the demons, they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the, what? Abyss. Nandiyan yung word abyss, ha? Kasi noong palalayasin sila ni Kristo, ang gusto ng Panginoon Jesus, pupunta sila sa abyss. Yun ang right place para sa kanila. Pero nag-negotiate sila ngayon eh. Saan ang gusto nila? Verse 32. A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into the pigs, and he gave them permission. Dito medyo mahirap unawain eh. Bakit pumayag ang Panginoong Hesus na yung request ng mga demons ay pagbigyan? Dapat doon sila sa abyss. Pero ang gusto nila, doon sila sa mga baboy. Pinagbigyan ng Panginoong Hesus. So it's hard to understand. Okay. Ano ang principle dito ngayon? Sa casting out of demons, magbigay ka ng direksyon. Di ba? Normally sa ating ministry of exorcism or ministry of casting out demons, ang ating sinasabi, in the name of Jesus, I bind you. In the name of Jesus, I command you to leave this person. And then, bigyan mo ng direksyon. You go right straight into the abyss, to the abusos. Kasi pag hindi mo sinabing you go straight to abyss, baka pag alis doon sa katawan ng tao, lilipat lang sa ibang bahay. Doon sa bahay niyo, napalaya ang tao, napalayas ang espiritu. Lilipat naman yung sa ibang bahay, nagkagulo sa ibang bahay. Kaya very important, when you cast out demons, give direction. You go right into the abyss.
and then selyuhan agad para hindi makalabas. Okay. So pinayagan sila ng Panginoon Jesus. Okay, verse 33. When the demons came out of the man, they went into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and was drowned. When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out, sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind. So ito na yung resulta pag napalaya na yung tao sa mga demons. Right mind, patapos maayos na ang itsura, siguro pagupit na, naligo, bago damit, and in the right mind. Pero noong kontrolado siya ng spirito, nako, nakahubad, malakas, at pangit tingnan. Okay, when Jesus casted out the evil spirits, napalaya siya. Okay. So meron tayong pwedeng gayahin dito sa ating ministry. Magbigay ng direksyon saan pupunta ang mga evil spirits. Into the abyss. Okay. Next verse na titingnan natin, Revelation chapter 9. Hindi natin matingnan lahat kasi marami siya eh. Mamili lang tayo. Revelation chapter 9. Ito ay during the Great Tribulation time. After the rapture is the Great Tribulation time. Okay. Ito, binanggit din yung abyss. Revelation chapter 9, verse 1. The fifth angel sounded his trumpet, and I saw a star. Yung star dyan is powerful angel yan. Hindi yan ordinary star kasi ang Greek word is angelos. And a star that had fallen from the sky to the earth. The star was given the key to the shaft of the abyss. Siya yung merong susi sa abyss. So from heaven, inutusan siya ng Diyos na buksan yung abyss. O anong lumabas? Verse 2. When he opened the abyss, smoke rose from it like the smoke from a gigantic furnace. The sun and sky were darkened by the smoke from the abyss. And out of the smoke, locusts came down on the earth and were given power like that of scorpion of the earth. So nung binuksan yung abyss, lumabas yung smoke. Mula sa smoke, lumabas mga locust. Pero actually, itong locust na to, they are evil spirits. They are demons. That look like a locust. Kasi pag kumagat sila, parang scorpion. At sino ang kakagatin nila? Yung merong tatak ng 666. Okay, I will read again. And out of the smoke, locusts came down on the earth and were given power like that of scorpions of the earth. They were told not to harm the grass of the earth or any plant or tree, but only those people who did not have the seal of God on their foreheads. Okay, I will like to explain dito ha. Sa Great Tribulation, sa Tribulation time, 7 years yan. Yung first 3.5 sa Tribulation time, malayo pa ang panahon na yan. Si Antichrist, hindi pa siya tawaging global dictator. Payagan niya yung pangangaral ng salita ng Diyos. Yung the preaching of the gospel of the kingdom, papayagan niya. One example is the 144,000 Jewish evangelists. Yung binanggit sa Revelation 7 na 144,000, sila yon. Papayagan sila mag-preach. And then yung 2 witnesses sa Revelation 11, mag-preach sa Israel. And then, meron pang isa, yung angel on air, magpipreach din siya. So maraming masave. Marami ring masave sa first half of the tribulation time. At lahat sila may tatak. Lahat na naging Kristiyano sa tribulation, tatakan sila. Kaya may binanggit ito seal of God on their foreheads. Kasi yung mga susunod kay Antikristo, may tatak din sila, 666. So lahat ng tao at that time, may tatak. Yung
Para sa Diyos, may tatak. Yung para kay Antikristo, may patatak din. Ano ang purpose ng locust? Kagat-kagatin sila. Ito torment, ito torture for 5 months. Di ba yun ang binanggit yan? Verse 5. They were not allowed to kill them, but only to torture them for 5 months. Itong 5 months na to, sa second half of the tribulation, hanggang sa ending na ng Battle of Armageddon. So lahat ng may tatak ng 666, pahihirapan sila ng locust. Ano ang gusto nila? Mamatay na, pero hindi sila mamamatay. Verse 5 again. They were not allowed to kill them, but only to torture them for 5 months. And the agony they suffered was like that of the sting of the scorpion when it strikes. During those days, people will seek death, but will not find it. They will long to die, but death will elude them. Sa hirap ng buhay at that time, gusto nang mamatay, hindi umatay, pahihirapan talaga sila. So yung mga demons from the abyss na lalabas, nakamukha ng locust, ang purpose ay pahihirapan sila. Sabi na lang tingnan. Alam niyo, abang pinag-aralan ko ito, nakita ko yung God is sovereign. God is in control. Even the evil spirits can be controlled. Biro mo yung mga tao nila, yung natataka ng 666, sila rin mismo ang magpapahirap sa kanila. Okay, now, ito ay nasa Revelation 9. Malaya pa yung 19. Malayo pa ang 19. Kasi ang Book of Revelation, pag pinag-aralan, chapter 6 up to 19, yun ang tribulation time. Kaya 2/3 ng Book of Revelation may kinalaman talaga sa tribulation time. And then yung appearance sa Bible, hindi siya sequential. Hindi rin siya chronological. Bakit? Chapter 9 lang ito eh. Malayo pa ang chapter 19, ending ng tribulation time. Bakit binanggit agad na yung mga may tatak, yung walang tatak ng Diyos, in other words, may tatak ng 666, pahihirapan sila. Sila ay galing sa abusos. Okay, sorry. And then last mention, siguro may tanong kayo, no? Last mention is Revelation chapter 20. Nabanggit yung abyss. Uli. Dito sa chapter 20 of Revelation, verses 1 to 3, nabanggit yung abyss. Okay, I will read verse 1. And I saw an angel coming down out of the heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. And then verse 2. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. Noong lumaban si Lucifer sa Diyos, pinalitan agad ang pangalan. Hindi na pinagamit ang name na Lucifer. Kasi Lucifer means morning star. Hindi na pinagamit sa kanya. Instead, binigyan siya ng, dito may 4 names siya eh. Sa verse 2, dragon, ancient serpent, devil, or Satan. In chapter 20, may powerful angel na naman. I believe ito ay si Archangel Michael. He seized the dragon and bound him for 1,000 years. Verse 3. He threw him into the abyss. Sa abyss. Summarize ko na lang. Dito sa ating outline, pansinin nyo, no? Revelation 20 verses 1 to 3, a powerful angel who holds the key of the abyss will capture Satan and bound him with a great chain. Verses 1 and 2 yan. Verse 3, he will throw Satan into the abyss for 1,000 years. Planet Earth will experience peace, harmony, and prosperity for 1,000 years. Yan ay another topic yan, yung millennial kingdom of Jesus Christ yan. So, merong tayong 3 passages na tingnan tungkol sa abusos. Luke chapter 8, Revelation 9, at saka Revelation 20. Now, angels pa rin yan, mga angels. Fallen angels. Punta natin sa pangatlo, Sheol. In Hebrew, Hades in the Greek. Okay. Dito mayroong example, kininto si Jesus Christ sa Luke chapter 16. Very familiar passage to eh. Kasi lagi itong natatalakay.
Luke chapter 16, verses 19 to 31. Okay, I will read, starting verse 19. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen, and lived in luxury every day. At his gate was a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. So meron dito tayong contrast ha, yung rich man, walang Diyos yan, si Lazarus, a believer of God. Number one, they both live on planet Earth. The rich man live in prosperity and Lazarus live in poverty. Pangalawang, pareho silang namatay. They both died and went to Hades. When Lazarus died, angels carried him to Abraham's side or Abraham's bosom sa King James. Or another name for that is paradise. Mamaya babanggit ko ulit yung paradise. When the rich man died, he was buried. No mention of angels. Pag namatay ang hindi Kristiyano, walang sundo. Pag namatay ang believer of God, mayroong sundo tulad kay Lazarus. Now, yung features ng Hades. Ang Hades sa baba ng planet Earth yan. That's a spirit world. Merong dalawang compartments ang Hades. The upper compartment, this is the place after this. Alam mo, si Abraham, na-mention si Abraham dito sa Luke 16. Pero hindi lang si Abraham. Si Noah, even Adam and Eve, napunta. At saka si Lazarus, sa binanggit sa Luke 16, napunta rin dyan. And then ang huling pumasok dyan, yung criminal saved at the cross of Luke 23, verses 42 to 43. You remember yung dalawang criminal na napako kasabay ni Kristo? Yung nasa kanan, at the last point of his life on earth, nag-request siya kay Kristo. Sabi niya, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ang sagot ni Kristo sa verse 43, today you will be with me in paradise. Kaya yung second compartment, yung nasa itaas, upper compartment, maraming tawag, Abraham's side, Abraham's bosom, pero ang very familiar is paradise. So ang paradise in the Old Testament, nandoon sa Hades, yung sa upper portion. Dito sa Luke 16, tinawag yan na place of comfort. Kasi yung baba, yung ground floor, para naman yun sa mga unbelievers. Okay. Yung lower compartment, this is the place where the Old Testament unbelievers go after death. Example, the rich man and the other criminal went there. Okay. Yun ay tinawag na place of torment, place of agony. Kasi mayroong fire. Okay, I will read. Verse 22. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried in Hades, where he was in torment, yung mayaman. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. So sa Hades, mayroong fire, pero hindi pa yan lake of fire. Iba yung lake of fire, Gehenna yun. Ito, Hades pa lang. Okay. Verse 25. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime, you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. So yung lower compartment, place of agony, place of torment, may apoy. Yung sa itas naman, place of comfort. Ang another name is paradise. Yun ang pinuntahan ni Kristo after ng kanyang kamatayan. Part of Friday, yung Good Friday, whole of Saturday, and part of Sunday. Kasi Sunday, nung mag-resurrect siya, inalis niya ang paradise.
Yung paradise, nilipat niya sa third heaven. Sa third heaven. Okay, bago natin tingnan yung third heaven, yung paglipat ng paradise, ituloy ko muna ha. Verse 26. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. Ang ibig sabihin, walang lipatan. Yung nasa place of torment, hindi pwedeng umakyat sa place of comfort. Yung nasa place of comfort, hindi pwedeng bumaba sa place of torment. Merong chasm or gulf in between. Pero nagkikita sila. Nagkakita. Kaya man na yung the tip of his finger ay patuluan siya ng tubig. Talagang init doon. And then may request din siya kay Abraham na si Lazarus, pa siyang mga kapatid na buhay pa. Okay, verse 27. He answered, I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him, referring to Lazarus, let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Pumayag ba si Abraham na pabalikin yung patay? Hindi. Verse 29, Abraham replied, they have Moses and the prophets. Let them listen to them. Pag binanggit yung Moses and the prophets, that refers to the Old Testament. So, Moses wrote the first 5 books of the Old Testament, and then the rest, mga prophets ang sumulat. So, let them read the writings of Moses and the writings of the prophets. Pero nagpupumilit yung mayaman, no? No, Father Abraham, he said. But if someone from the dead goes to them, they will repent. 31. He said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Dito malinaw na yung mga namatay na nasa Hades, hindi na pwede magbalik sa planet Earth. E paano yung manakikita? Kasi yung ibang mga tao sa probinsya may nakikita sila, lalo na sa November 1 and 2. Hindi po yun mga namatay na nasa Hades bumalik sa planet Earth. Ang tawag sa nagpapakita ay mga demons familiar doon sa itsura ng tao. Halimbawa, yung kamag-anak na namatay, nung bumalik itsura niya. Ang tawag doon ay familiar spirits. Hindi iyon ang taong namatay, kundi yung mga evil spirit, kinuha yung itsura ng tao, nagpakita. So ang katotohanan, yung mga namatay na ay hindi na magbabalik sa planet Earth. Now, tuloy tayo doon sa ating outline, may dinagdag ako. A big change in Hades took place after the crucifixion and resurrection of Jesus. So ito yung pagbabago noong when Jesus was crucified. A big change in Hades took place after the crucifixion and resurrection of Jesus. 1. After his crucifixion, Jesus visited the paradise part of Hades, yung upper compartment. He was there, part of Friday, whole of Saturday, part of Sunday, and then resurrection na. Then number 2, after his resurrection, Jesus transferred the paradise part of Hades to the third heaven. Kaya pag binasa yung Ephesians 4 verses 8 to 10, nandoon yung descending and ascending. At yung nasa Hades, tinawag na captives. Captives. Okay. Noong inakyat na ni Kristo ang paradise part of Hades sa third heaven, ang inakyat lang yung mga believers in the Old Testament. Yung sa upper compartment. So ngayon, number 3, tingnan niyo po. Since the resurrection of Jesus, all Christians who die will go directly to the third heaven in the presence of Jesus. Babasahin ko lang yung 2 Corinthians chapter 12 kasi binanggit ito yung paradise at saka third heaven.
2 Corinthians 12, verses 2, 3, and 4. Verse 2, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And then verse 3, and I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise. So sa verse 2, binanggit caught up to the third heaven. Verse 4, caught up to paradise. So yung paradise na nandoon sa Hades, na-transfer ngayon sa third heaven. Okay. Ano ang katotohanan? Ngayon since the resurrection of Jesus, all Christians who die will go directly to the third heaven in the presence of Jesus. Yun ang Philippians 1 at sa 2 Corinthians 5:8. Okay, number 4. After the resurrection of Jesus, Hades is now one big place for unbelievers. So mula sa resurrection of Jesus Christ hanggang ngayon, lahat ng unbelievers, now are marching down to the fires of Hades. Gusto ko rin basahin yung Judas, kasi ministry natin itong Jude. Jude verses 22 and 23. Ang Tartarus para sa mga fallen angels. Ang abusos para sa mga demons. At saka doon ikulong si Satan for 1,000 years. Ang ending letter C, someday Hades will be thrown into the lake of fire. Okay, I will read. Verses 11 hanggang 15. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. And death and Hades, okay, ito na, 13. Death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. Verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. So in other words, ang Hades temporary. Balang araw, ihulog siya sa lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose names was not found written in a book of life was thrown into the lake of fire. Okay, nasa number 4 na tayo. Gehenna. Gehenna or eternal lake of fire. Gehenna is the real hell and is described as eternal. Now, there are several questions that need clear answers. When God created the eternal lake of fire, ano ang kanyang purpose? Okay, Matthew chapter 25, Matthew chapter 25, verse 41. Si Kristo ang may banggit dito. Sa chapter 25, verse 41, 40 and 41. The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Then 41. Then he will say to those on his left hand, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire. Pansinin nyo prepared for the devil and his angels. I'd like to repeat verse 41. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Kaya ang original purpose ng Diyos sa Gehenna is for the devil and the fallen angels. Kaya yung Tartarus, balang araw, ihulog din sa lake of fire. Yung abusos, ihulog din sa lake of fire. Now, anong difference ng Gehenna at saka Hades? Meron. Mark chapter 9. Sa Mark chapter 9,
binanggit ni Kristo dito na ang lake of fire ay merong fire, unquenchable fire. Pero may dagdag din, worms. Okay, Mark chapter 9, starting verse 43 hanggang 48. Basahin ko na mabilisan lang ha. Mark chapter 9, verses 43 to 48. If your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with two hands to go into hell, where the fire never goes out. And if your foot causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have 2 feet and be thrown into hell. Yung hell dito is Gehenna. Verse 47. And if your eye causes you to stumble, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have 2 eyes and be thrown into hell. Then 48. Where the worms that eat them do not die, and the fire is not quenched. So mayroong difference sa Hades. Hades may fire, pero walang worms. Sa lake of fire, sa Gehenna, meron ng fire, meron pang worms. Ano ang trabaho ng worms? Pahihirapan ka. Ang taong walang Kristo sa buhay, hindi lang tustahin sa apoy, pahihirapan pa ng worms. Ang worm papasok sa puwet, lalabas sa ilong. Tapos kahit saan. Ganito ang itsura ng lake of fire. Talagang punishment, eternal punishment. Sa Hades, meron ng agony, may torment na, pero doon, mas lalo pa talaga. Okay. Now, sino ang sa ating sa Gehenna number 3, who will enter and reside Gehenna permanently? Okay. Alam niyo ang unang papasok sa Gehenna, kasi ngayon at present walang tao ang Gehenna, pero ang Hades nandoon yung mga tao. Sino ang unang papasok? Si Antichrist at saka si false prophet. Okay, sa Book of Revelation, yung chapter 13 of the Book of Revelation, mayroong 2 beasts din doon. The first beast is the Antichrist. The second beast is the false prophet. Yun ang global dictator sa panahon ng tribulation time. Now, sa Revelation chapter 19, at the end of the tribulation time, ang the Antichrist and the false prophet, ihulog sila sa lake of fire. Si Satan, ihulog siya sa abyss. Ending ng Great Tribulation, bago mag-millennial kingdom, si Satan ihulog sa abyss. Pero yung Antichrist at saka false prophet ihulog sa lake of fire. Sila ang mauna doon. Chapter 19 of Revelation, verse 20. Revelation 19, verse 20. But the beast was captured, and with it the false prophet, who had performed the signs on its behalf. With these signs, he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped its image. The two, yung two dyan is the Antichrist and the false prophet. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. So ang unang papasok sa lake of fire ay si Antichrist at saka si false prophet. Right after the end of the tribulation time. And then, after 1,000 years, si Satan naman. Pakawalan siya sa abyss, pagkatapos ihulog siya sa lake of fire. Okay, sa verse 10. Revelation 20, verse 10. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Okay. So, dalawa na. Una, after the
tribulation time, ang unang papasok, si Antichrist at saka si false prophet. Then after 1,000 years, papasok si Satan. And then anong kasunod? Yung mga tao. Revelation 20 verses 11 to 15. Yung galing sa Hades. I will read again. Chapter 20 verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. So yun ang lake of fire. Ngayon, walang laman. Ang mayroon laman, ang Tartarus, yung mga fallen angels. And then, abusos, yung mga demons and evil spirits. And then, Hades, yung mga tao. Since Old Testament, hanggang ngayon, na ayaw kumikilala kay Kristo na Panginoon at Ipagtas. And then, balang araw, ibubulid siya sa lake of fire. So, sa eternity future, isa na lang ang place of punishment. Gehenna, or the eternal lake of fire. That ends our lesson. Kung meron kayong kopya ng ating outline, mas maganda. Kasi madali siyang sundan yung ating lesson. I'm sorry tonight, dami nating interruptions, ano? Kagabi, mas mahaba yung aming natigil kami. Okay, Pastoran, babalik ko na sa iyo. Sige po, Q&A. Baka may mga tanong kayo doon sa lecture ni Pastor Joel. So all of us were blessed at ayaw talaga ng kaaway na pinag-uusapan at yung ini-expose siya. At malaking tulong ito sa ating mga Bible studies at lalong-lalo na po ngayon na panahon ng undas. At hindi lang yan, marami ang suicidal ngayon na gusto nila magpakamatay dahil sa depression. Pero alam po natin na na pwede silang balaan na huwag kang magpapakamatay hanggang wala kang Kristo sa buhay mo. So, open po. I-click nyo lang yung i-click nyo lang po yung sa reactions at meron diyang raise hands. I-raise hands nyo lang yung nyo. Pagkatapos nyo sumagot, matawag, ibaba nyo na po. Sasagutin ni Pastor Joel. Sige po, ayan. Pakitaas yung kamay. At sino po may tanong? Si Pastor Chris. Tinaas talaga yung kamay niya. Sige, Pastor Bing pala. Unmute po, Pastor Bing. Ano ang inyong tanong? Gandang gabi po, Pastor Joel, Pastor Dan. Yung tanong ko po yung, after po ba mag-rebellion ni Lucifer, di ba po na sabi nyo kanina pinaalis na doon, na pinalayas doon sa third heaven. Bakit yung doon sa home po, nandun siya sa nakikipag-usap kay Yahweh. Medyo confused lang ako doon. O may access pa rin po ba siya sa third heaven o after ng rebellion po, hindi na siya nagkaroon ng access doon sa third heaven? Okay, magandang tanong, no? Yan ay nasa Job chapter 1. Pag binasa ang Job chapter 1, wala na siya sa, kasi mayroong demarcation line. Yung second heaven at saka third heaven. Di ba ang Bible nag-mention ng first heaven, yung atmospheric. Yung first heaven, atmospheric yan. Yung may air. And then second is stellar or atmosphere, stellar or starry heavens, yung mga planets. And then between third at saka second heaven, sa ibabaw noon, nandun yung throne of God. In the past, si Satan, si Lucifer, merong access. In fact, siya nga ang leader doon sa worship before the throne. Noong binagsak siya, nung magkasala, binagsak, meron pa rin siyang access below the throne. Hindi yung doon sa throne and above the throne. Yung below the throne. Kaya, nakakapunta pa rin siya sa presence of God. Si Satan. Now, meron siyang ginagawa ngayon, si Satan, di ba, isa sa tawag niya ay accuser of the brothers and sisters. Halimbawa, ako, pag nagkasala ako, pupunta agad si Satan doon sa harapan ng Diyos, pero below the throne, hindi above the throne.
Wala na siyang access doon sa above the throne. Okay. Anong gagawin niya? I-accuse niya ako. I will read sa Revelation 12. Revelation 12. Okay. Ito isa sa mga ginagawa ni Satan, naging abala siya eh. When a Christian sins, Satan will go before God and accuse us. Revelation chapter 12, verse 9. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For, tingnan nyo the accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down. Has been hurled down. In other words, sa time ng Revelation, wala na siyang access talaga doon sa third heaven, kahit sa below the throne. So hindi na siya pwede mag-accuse. Kaya ngayon, as of this time, meron pa ring right si Satan na pumunta doon sa below the throne to accuse us. Meron pa. Pero sa tribulation time, iinda ng Diyos yung kanyang panahon. Kaya ngayon, abala siya. Verse 12. Verse 12. Therefore, rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury. His time is short. His time is short. Ang Revelation 12 may kinalaman to sa Great Tribulation time. Kung sa Tribulation time, masyadong abala, lalo na ngayon. Kasi isa sa trabaho ni Satan to accuse us. Kaya pag ang Kristiyano kasala, punta siya sa harapan ng Diyos Ama, i-accuse tayo. Good news, si Jesus Christ is at the right hand of the Father. Di ba sa Book of Acts, si Kristo nasa right hand of the Father to defend us. Kaya tinawag din siyang advocate. Di ba? Isa sa pangalan ni Kristo ay the advocate. That is legal counsel or defender. Pag nag-accuse si Satan, nandyan si Kristo para ipagtanggol tayo. Pero si Satan, hindi siya makaharap sa trono. It's always below the throne. Hindi above the throne. Yung dating pwesto niya, mag-lead sa worship sa Diyos, before the throne, wala na yon, inalis na. Pero sa Great Revelation time, alisin na talaga siya. Yung access niya sa heaven. Dito na siya sa planet Earth. Kaya ang tribulation time, naku, napakahirap. Whole time ni Satan, talagang dito ibuhos sa planet Earth. Gagawa siya ng lahat ng paraan para mapahirapan ang tao. Madamage talaga ang planet Earth. Pastor, sa Isaiah 14 at saka Ezekiel 28, yun ang panahon na nagkasala si Lucifer na binagsak siya. Yung pagbagsak sa kanya, meron pa rin siyang right na makalapit below the throne. Yun ang Job chapter 1. Job chapter 1. Below the throne. Sa tribulation time, alisin talaga. Wala na siyang right na makapunta pa sa below the throne of God. Dito na siya sa planet Earth. So, isang katotohanan alam natin ngayon na si Satanas, ina-accuse tayo before God the Father. Kaya umiwas talaga sa kasalanan. Pero good na si Kristo nandyan, pinagtanggol tayo. And then verse 11, maganda yung verse 11. Pag i-accuse ka, verse 11, referring to devil. Revelation 12, Pastor ulit. Revelation 12. Revelation Kapag 12. in-accuse ka, let's na pakituloy, kapag ka in-accuse ka, Revelation 12, verse 10, 11, yung ating pasudan, after Revelation 12, si Satan ay accuser. Sa 1 John chapter 2, si Jesus Christ naman, defender. yeah. 1 John chapter 2. Si Jesus Christ is our defender. Okay. 1 John chapter 2, verses 1 and 2. Okay.
1 John chapter 2. My dear children, I write this to you so that you will not sin. Yun ang gusto ng Diyos, huwag kang magkasala. But if anybody does sin, di ba, panahon ni Satan yan, i-accuse ka? But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Kaya i-accuse tayo ni Satan, dahil sa ating nagawang mali, si Kristo nandoon, advocate or legal counsel or defender. And he will say, bayad ko na yan. Di ba sa verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Meron tayong tagapagtanggol, si Jesus Christ. Defender siya natin. Pero si Satan, accuser. Isa sa mga niya. Kaya, isa rin katotohanan, hindi lahat ng panahon si Satan nagsisinungaling. Once na i-accuse ka before God the Father, nagsasabi siya ng totoo. At ang sasabihin niya, yung kasalanan na ginawa. Pero good na si Jesus Christ nandoon. He is the advocate or the defender. Pagtanggol tayo. Isa lang sabihin niya, bayad ko na yan. Bayad ko na yan. Amen. Okay, salamat po, Pastor. Pangalawang tanong, manggagaling kay Pastor Asa mula sa Bicol. Pastor Asa, go ahead. Paki-raise lang po yung hands na magtatanong. Ayan, magandang gabi po, Pastor Joel at Pastor Dan. Ang tanong ko po ay ganito. Sige po. Ano po ang pagkakain ng evil spirit at demons? At ang kong question, bakit po mga nakakaya pang masasamang espiritu gayong mayroon pong nakakulong? Bakit hindi nila lahat ng pastor. Hindi ko gaano marinig. Pakiulit, Pastor Asa, yung tanong. Okay po. Ang tanong ko po ay, ano po ang pagkakain ng evil spirits sa demons? And then, ang pangalawa kong follow-up question ko po is ganito. Bakit po mayroon po mga nakakunang fallen angels o masasamang espiritu, gayong mayroon pa pong mga nakakalaya? Okay. Thank you, Pastor. Pastor Dan, malinaw ba sa pagkarinig mo? Kasi sa akin, putol-putol eh. Hindi ko gaano... Pangalawa, malinaw sa akin. Ang tanong niya po ay bakit may mga angels pa, fallen angels pa, samantalang nakulong na sila. Tama po ba, Pastor Asa? Pastor Asa, pakiulit ka pa yung tanong. Huwag niyo nabuksan yung video niyo. Yung audio lang. Wala si Pastor Asa. Pero ang pinakatanong po, Pastor, bakit may mga fallen angels pa samantalang nakulong na sila? Yung pangalawang tanong. Okay, sige. Maganda yung tanong. Doon sa Old Testament, nung magkasala sila against God, one-third sa angelic host sumama kay Lucifer. One-third, nabanggit yan sa Revelation 12. Now, doon sa one-third na yan, ipalagay lang natin, lagyan natin ng number. 3 trillion. Kasi maraming angels, 3 trillion. Oh. Yung 1 trillion sumama kay Lucifer. Okay. Atin yung number, hindi totoo yan. Basta 1/3 sumama kay Lucifer. Ngayon, bate doon sa tanong, yung iba napunta sa Tartarus. Bakit mayroong pang gumagala ngayon? Okay. Sa Ephesians chapter 6. Kasi may ranggo-ranggo yung mga angels, may mga rankings. Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Dito 4 Una, rulers. Number 2, authorities. 3, powers of this dark world. And then 4, spiritual forces of evil in the heavenly realms. Okay.
I-explain ko ito sa sa sitwasyon ng military natin, Armed Forces of the Philippines. Ang Armed Forces of the Philippines, pag graduate ka ng PMA at ma-assign ka agad, ang rango mo is second lieutenant. Second lieutenant. Ang tawag sa kanila, commissioned officers. Commissioned officers. And then every 3 years, magkaroon ng promotion. After 3 years, ano ka na? First lieutenant hanggang sa maging general. Bakit may mga sundalo na ang tawag ay corporal, sarhento? Ito yung hindi dumaan sa training ng PMA. So nakapasok sa military, armed forces, pero non-commissioned sila. Okay, yun ang tingin ko para sa mga Angelicos, ano? Yung napunta doon sa Tartarus, ito yung mga high-ranking angels. Okay, example, si Lucifer. Si Lucifer, siya ang unang archangel. Dahil siya ang leader, hindi siya nilagay agad doon sa Tartarus. Salip, yung mga next in rank, pagin natin mga generals or mga colonel, lieutenant colonel, major, captain. Kung sa military lang okay. So dahil makapangyarihan sila, nilagay sila sa Tartarus para hindi makapanghasik ng dagim sa mundo. Ang nandito sa mundo ngayon ay mga non-commissioned officers. Ito yung mga sarhento, corporal, at iba pa. Pero ang leader nila, si Satanas. Kaya pag na-demon possess ang tao, di ba kanina sa Luke chapter 8, legion, pag sinabing legion, malaking grupo, may leader sila. Pag i-cast out mo, sasabihin mo, you go directly into the abyss or abusus. So ito yung mga non-commissioned officers na gumagala sa mundo. Ang nasa Tartarus, yun ang mga high-ranking angels na sumama kay Lucifer. So Pastor, yun ang sagot ko, no? Sa katulad ng kalagayan ng military. So, ayan, maraming pong salamat, Pastor Joel, sa sagot. At follow-up question ko po, Pas. Okay, sige. Tipo. Ano po ang pagkakaiba ng evil spirits sa demons? Thank you po. Okay. Pareho lang yun. Kasi ang Greek word is daimonion. Yun ang Greek word. Daimonion. Pagdating sa English translations, nagkakaiba na. Kanina sa Luke chapter 8, ang banggit ay impure. Di ba? Impure spirit. Sa ibang sali naman, ang nakalagay unclean spirit. Sa iba naman, evil spirit. Sa iba naman ay demons. Well, ang demon is an English word translated from daimonion. Kaya malapit siya, di ba? Daimonion, demons. Demons are disembodied spirits. Mga espiritu na walang katawan. Kaya makakapasok sila sa kahoy, sa bato. Kaya yung mga images, yung revolto, pwedeng pasukin na ng espiritu. Kasi disembodied spirits ang mga demons. Okay, ulitin ko ang Greek word is daimonion. Kaya ang tamang translation, demons. Pero sa English Bible, maraming lumabas, iba't iba Sa kanina binasa natin, impure spirit. Sa iba naman, unclean spirits. Sa iba naman, evil spirit. Pareho lang yan. Pastor, pareho lang yan. Demons, evil spirits, the same. Marami sila. Marami. Meron akong isang verse pa, yung 1 John chapter 5, verse 19. Itong mundo, pinupuno nila ito 1 John chapter 5, verse 19. Kung isama natin ang 18, ito ay assurance sa atin. Pag Kristiyano ka, may assurance ka. Okay, 1 John chapter 5, verse 18. We know that anyone born of God does not continue to sin. Tama. The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. Verse 19.
we know that we are children of God. And the whole world is under the control of the evil one. Yung evil one, si Satanas yun. Pero yung kanyang mga alipuris, yun ang mga demons. Kaya may demon sa NCR, may demon sa Bicol, kahit saan yan. Hindi tayo pwede sabihin, sa aming lugar, wala. Meron. Kaya ang Kristiyano dapat turuan paano makipaggera against the evil spirits. Lalo na sa church planting. Pag mag-church planting ka, naku, marami kang masalubong dyan. Dapat ay matuto kang lumaban sa kanila. Marami. Ang tawag nga sa isang aklat, demons in the world today. Gumagala sila. Pero mga kapatid, sa ministry natin, we are on the side of God and we are co-builder of the Lord Jesus Christ in His church. Kaya we claim victory in our ministry because of what Jesus did at the cross and what He is doing for us today. Pastor, yan ang sagot. Okay, may Pastor Jim yata may tanong kanina Pastor Jim. Yung sa tanong mo doon sa sa fallen angel ba yun? Hindi na maalala. Yung tanong mo kanina yung mga nakulong ng Tartarus. Saan yung mga anghel naman dun sa Book of Genesis na nakabuntis ng mga tao? Saan galing yun? Genesis chapter 6, ano? Genesis chapter 6. Kasi maraming interpretation dyan eh. Kung ang yung mga okay, basahin ko yung Genesis chapter 6 at saka ibigay ko sa inyo yung iba't ibang translation o interpretation. Okay, chapter 6. When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them. Anak na babae. The sons of God, ang isang interpretation, yung sons of God dyan ay yung mga fallen angels or demons. So mayroong intermarriage between demons at saka human ladies, yung mga babaeng magaganda. So may intermarriage. Ang bunga nila, mga higante. Di ba? Yun ang bunga. Verse 2. The sons of God saw that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them they chose. Then the Lord said, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortal, their days will be 120 years. Yung 120 years, di ba umakma yan kay Noah, yung paggawa ng arka? So nung mag-build, kasi ang Diyos, nagagalit na sa sitwasyon ng tao, yung wickedness of man sa planet Earth, garapal na eh. And then yung isang interpretation, sumabay na. Yung sons of God, ito yung mga fallen angels. Hindi yung galing sa Tartarus yung mga gumagala pa sa mundo, nakipag-asawahan sa tao. Ang bunga nila, ang tawag ay Nephilim. Nephilim or giants. Verse 4. The Nephilim were on the earth in those days, and so also afterward. When the sons of God went to the daughters of humans and had children by them, they were the heroes of old, men of renown. Okay. Possible, no? Yung mga demons, nag-asawahan. Nakipag-asawa sa mga human ladies. Ang isa naman, yung sons of God dyan, ay talagang tao. Kasi tao sa tao eh. Tao sa tao. Pero bakit ang bunga nila? Nephilims. Malalaki. Katulad si Goliath, ang height ni Goliath is 9 feet 6 eh. 9 feet 6 inches. Masyadong malaki. Kasi ngayon 7 lang ang pinakamataas. Giants na yan ang tawag sa kanila. Pero ang problema lang, after ng global deluge or universal flood, may mga giants na naman. Na wipe out yung iba,
Meron pa namang giants uli. In other words, yung kasalanan, tuloy-tuloy yung talaga. Okay, ako naniniwala na very possible talaga yung mga demons na yan, yung sons of God, mga demons nakipag-asawahan sa mga tao. Kaya dito nagalit ang Diyos. Kasi ang angels hindi design para mag-asawa ng tao. Okay. Si Parigyon, narinig niyo to sa ibang nagtuturo. Kung ang spirit ay, ang interest ay lalaki, ang tawag ay succubus. Kung ang spirit, ang interest ay babae, ang tawag ay nocubus. Nakahiga yung babae, may pumatong, nabibigatan siya. Karanasan ng iba yon, mababasa sa mga aklat, very possible. Anyway, ito namang mga demons talaga, ay masasama talaga sila, nililito ang tao, pinapahirapan ang tao. Kaya, possible. Yung Genesis chapter 6, yung sons of God dyan, ito yung mga roving demons. Hindi sila galing sa Tartarus. Sila yung destined papunta ng abyss. Sila yon. So, ang aking leaning doon sa interpretation number 1. Possible. Okay, Pastor Jim, baka may dagdag na tanong? Sir, ako may tanong. Okay, Yung sige. inyong church planting, so may kaibahan ba yan masyadong maraming demonic forces sa inyong karanasan? Mas mahirap magtanim ng church? Okay, talagang totoo. Kasi bago ka dumating sa lugar, nandoon na sila. Will entrenched in the place eh. Parang pumasok ka sa lugar na tingin mo talo ka eh. Ano ba yung lugar na walang malinaw na batas, batas ng tao at saka batas ng Diyos. Hindi sinusunod. Okay. Diyan talaga mag-warfare ka eh. Ang church planting, ang intention ay salvation ng tao. Maging malinaw. Pangalawa, yung transformation ng buhay. Kasi kung sabihin na save, naging membro ng church, pero lasinggo pa rin, ibang usapan yon. Walang transformation. Pangalawa, yung pag-unlad ng buhay ng tao. Kasi ang gusto ni Satan talaga, pahirapan ng tao. Di ba sa John chapter 10 verse 10, ang purpose ni Satan ay pumatay, pahirapan ang tao. Eh si Kristo naman dumating dito para magbigay ng buhay, buhay na masaya at kalugod-lugod. Yun ang gusto natin. Kaya pa sa church planting, ako tatlo tinitingnan ko. Una, malinaw ang kaligtasan. Pangalawa, may pagbabago sa buhay. Pangatlo, may pag-unlad sa kabuhayan. Kaya dito talaga lalabanan mo yung mga spirito na umalis sa lugar para makapag-declare ka ng Lordship of Jesus Christ sa lugar at ma-open ang heaven, ibuhos yung masaganang pagpapala sa mga tao. So, package talaga ang church planting. Hindi lang salvation, kundi transformation of lives. And yung prosperity ng hindi naman agad-agad makaranas sila ng kaginawahan, pero at least maumpisahan. Dahil turuan silang mag-pray, ask God for His blessings. Yun ang ituruan natin. Pero mahirap sa isang lugar. Kasi nauna na sila, no? Alam ba, yung patayan, spirit of murder. Pagkatapos gumagala pa yung sexual spirit sa lugar. Pagkatapos yung nagsisiraan ng mga tao. Kaya warfare talaga. Spiritual deliverance from spiritual bondages. Pagkatapos ay do warfare against the enemy in the place. Para at least magtagumpay ang ating church planting sa lugar. Okay. Next year, meron kasi akong sinusulat ngayon, meron akong isang Bible study na tumakbo na kami ng 3 buwan eh. Iko-compile ko na lang yung mga notes. Pagdating ng January, mag-start tayo sa end times or lessons on end times or sa theology ang tawag din ay biblical eschatology. Ang simple word is Bible prophecy. Ang kalahati na isulat ko na. Part of that, itong places in the spirit world.
So ang request ko lang, starting next week hanggang sa December, ang ating lesson mag-revolve sa church and church planting. Yung Bible prophecy next year na lang, January, para dire-diretso na tayo sa ating lessons. O, Pastor Dan, sinagot ko yung tanong mo ha. Mahirap talaga, pinakamahirap na trabaho ang church planting. At saka may kaaway ka, galit na galit sa iyong kaaway. Pero may kakampi ka naman. At saka ang resources ng heaven available. Oo. Sa langit at sa lupa. Matthew 28:18. Tama. At meron mo yung 3 persons of the Godhead kasama mo. Opo. Plus yung warring angels of heaven, yung mga warrior angels, samahan ka sa lugar. Kasi delikado eh, Opo. pag church planting. So ngayong pandemic na ito, panahon ng pandemic, Pastor, mas open ang mga tao sa church planting. Sa Bible studies. Okay. 2 sides. Yung mga nangyari ngayon, 2 sides ang titingnan natin. Kasi hindi ito demonic, satanic ito eh. Dahil global eh. Nahirapan ng tao. Nahirapan. Maraming namatay. Iba ang demonic sa satanic. Satanic. Itong pandemic ngayon, yung COVID-19, hindi demonic, kundi satanic. Dahil global siya eh. Okay. Ito makikita natin. Dahil nahihirapan ang tao, ang marami sa Pilipinas, nakadyaryo eh. More than 6,000 na nag-commit ng suicide. Sa Pilipinas lang, on record. Marami pang kasunod niyan. Okay. Parang wala nang saysay ang buhay. Wala nang kahulugan. Kaya dito ipakita natin, kung gumawa si Satanas na damage yung buhay ng tao at pamilya at kabuhayan, meron pa rin magandang plano ang Diyos sa buhay ng tao. Pero ang magandang plano na yan, magsimula kay Jesus Christ sa buhay mo. So, personal salvation pa rin. Kaya, hindi kailan sa atin na pumunta sa mga bahay-bahay, pero unahin natin yung mga kakilala. Yung kakilala, kamag-anak, kumpare at iba pa, kasi magkakilala na. Meron kang access sa bahay. Later on na lang yung iba. With that, pagkwentuhan sa mga problema, ikwento din yung solusyon ng problema. Si Jesus Christ lang talaga ang solusyon ng problema ng tao. Siya ang ipakita natin sa kanila. Pag i-embrace na si Jesus Christ, praise the Lord, di ba? From there, makapag-start na tayo na magturo ng karagdagang katuruan mula sa Biblia. And then, pag makuha natin yung buong family, pwede mag-worship sa family. And then, kung magkatabing bahay, pamilya, magkatabi, maluwag yung isa, doon mag-worship. Until the time na nawala na yung pandemic, congregational worship na tayo. Pero ngayon, umpisa na yung Bible study, bahay-bahay. Amen. Okay. Thank you, Pastor. Meron po bang tanong pa? Kung walang tanong, ano yung bagong kaalaman na nakuha nyo ngayon? Paano kayo pinagpala sa ating Bible study? Gusto rin marinig ni Pastor Joel yun. Yan. Kung meron tayong natutunan o na-bless tayo. And then, Pastor Dan, dagdag ko, next Thursday ang ating Bible study, ang lesson na, mag-present ako ng 2 lessons. Opo. Kasi may outline na naisulat ko na. Ang unang lesson ay Genuine Salvation, yung Titus 3. Titus 3, verses 3 up to 8. Salvation din pinag-usapan dyan. Oh. And then Romans 5. So pagsabayin kong ituro yan. Kasi may outline na. Papadala sa inyo within the week. Sige pa. So, yan. Okay, kung wala na, tayo ay magwawakas at magpapasalamat kay Pastor Joel sa tuturo niya sa atin. At malaking tulong po ito sa ating gawain yung naipresenta at magagamit natin sa Bible study. At lalo na po sa panahon na ito, kailangan maalaman nila na yung spiritual realm at yung kalalagayan ng ating mga kaaway, na may kaaway talaga ngayon. At meron tayong victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Papalakpakan natin ang Lord sa kanyang ginawa sa galing ito. Lord. So, di ba nga yung mga naiwan ay pwede po ang picture?
Pakilabas po kayo sa inyong mga pwesto at tayo ipipicturean ni Pastor Jim. Pakibukas ang mga video. Pastor Virgie, John, si Len, Pastor Susan, Gloria, paki-open. Sister Nati, open yung video. Pwede po kayo mag-invite pag Thursday ng mga leaders nyo para maraming ma-bless. Yan. O kaya naman po, pwede rin na yung replay ng video, pwede nyo ipadala sa mga leaders nyo para makapanood din nila. Paki-open yung So, video. I think gagawa si Pastor Joel ng magandang presentation. O pwede ko rin gawa ng TUP rin para ma-present itong magagandang Bible study materials para sa ating gawa. Sige po, smile. 1, 2, 3. Okay. Kuha, Pastor? Nakuha naman, masyadong mahihain lang yung iba. Ayaw magbukas ng Opo. video. Yeah.